Oo na, alam ko. Ito na naman, sinuot ko na naman yung t-shirt na sinuot ko nung nakaraan. Paulit-ulit na lang ba talaga, Inday? Paulit-ulit na lang. Parang yung kasintahan mo lang. Paulit-ulit kang sinasaktan. Ay, 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 pag-ibig. Hello mga Indayers! Saan man po kayong sulok ng mundong ito ay patuloy ko po kayong binabati ng magandang umaga, magandang tanghali o kaya naman po magandang gabi po. Na naman, sinuot ko na naman yung t-shirt na sinuot ko nung nakaraan. Paulit-ulit na lang ba talaga, Inday? Wala po akong magagawa kasi paborito ko talaga ito Boom! Balusot na naman, di ba? So wala lang talagang ibang t-shirt. Yung buhay YouTuber, alam nyo po yan. Kung katulad nyo po ako na paulit-ulit minsan ang pagsuot ng t-shirt ay kung may magsabi sa inyo ng gano'n na, uy, paulit-ulit na lang yung pagsuot mo ng t-shirt mo. Magpalit ka naman. Abay sabihin mo na parang yung kasintahan mo lang paulit-ulit kang sinasaktan. Ay, 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 pag-ibig. Paulit-ulit ka nang niloloko, sinasaktan ng shota mo. Pero nandyan ka pa rin. Kayo pa rin. Boom! Sorry po sa mga natatamaan, pero joke lang po yun. Huwag naman po sabihin ng ganun. Hayaan na lang po natin yung mga kung ayaw nila nakikita tayo paulit-ulit ang mga damit. Ilang beses tayo nag-video, so yung damit natin naman tayo katulad ng mga artista dyan na bawat appearance sa TV, lahat ng isusuot nila ay... Alright, so merong dalawa po na talagang matagal na pala sila talaga na nag-personal message. Yung isa nakaligtaan ko, yung isa naman ay ngayon ko lang sa totoo lang nabasa talaga. So, I'm so sorry talaga sa inyong dalawa. Gragel Sadia. Sabi niya, "Hi sis, thanks sa pag-accept any advice kung paano paramihin ang subscribers. Any advice po kasi yung videos ko parang malungkot at walang buhay." So, itong pangalawa, "Hi Inday, good day, ha ha ha. Kakatuwa po ang mga videos niyo. Salamat nga po pala sa pag-subscribe at congrats na din po sa 1K subscribers. Sana po ma-shoutout niyo po ako sa channel niyo. Kasi 10 years old pa lang po ako. Gustong-gusto ko na po talaga maging YouTuber. Salamat po at God bless. I love you and Merry Christmas po." Yung po ay mula po kay Yuri Rubis. Ngayon po sa aking mga mahal na Indayers dyan o sa sino man po na nanonood ngayon na may malaki po ang puso ay sana po huwag po sana natin ipagkait kahit man lang sa ganung simpleng paraan ay makapagpakita po tayo ng support sa mga nakakabata po sa atin na o sa mga kapwa natin na nangangarap din po na maging YouTuber sa pamamagitan po na pag-subscribe sa kanilang mga channel. Ilalagay ko po yung link dun sa description box. Channel mo, huwag mo ikahiyang i-share sa mga kaibigan mo, kamag-anak mo. Kasi kung totoo mo silang kaibigan, ay susuportahan ka pa nila. Sila yung unang-una na pumupuri sa'yo sa kung ano man yung na-achieve mo. Pinasok natin ang pag-YouTube ay talagang pakapalan na ng mukha. Sa pamamagitan ng pag-share mo ng iyong videos sa kaibigan mo, sa mga kamag-anak mo, ay makakagain ka ng subscribers. Yung mismo mga kaibigan mo sa Facebook, kung meron naman talaga silang mga account sa YouTube, ay magsusubscribe yan sila sa'yo. Huwag ka mahiya na magsabi sa kanila, "Uy, subscribe nyo naman ako sa channel ko, sana supportahan nyo ako." Parang nilalako mo yung paninda mo. Para sa akin, ba't ka naman mahihiya? Kung talagang tingin nila ay desperada ka na, hayaan mo silang isipin nila yun. Kasi yun naman talaga ang totoo. So, yung iba, ang ginagawa nila, tinatarget nila ay dumidikit dun sa medyo malalaking YouTubers na sila. So, swerte mo kung yung nadikitan mo ay magpapadikit din sa'yo, di ba? Posibleng ma-feature ka sa channel niya. So, kung meron siyang 50,000 or 30,000 subscribers, aba, ang swerte mo kung ma-feature ka sa channel niya. Kasi, mali mo, may mag-subscribe sa'yo na kahit man lang. So, instant yun. Yung kadalasan na ginagawa naman ng mga katulad ko na mga maliit lang na YouTuber ay talagang desperada na. Ikaw na mismo ang naglalako, nag-iikot, naghahanap ng subscribers. Parang naglalako ka ng paninda. Oo,
sa'yo. Talagang kailangan mong kumilos kasi kung hindi ka kikilos, sino ang kikilos para sa'yo? Okay lang naman yun. Ano naman na masama doon kung naghahanap ka ng subscriber, di ba? Ngayon, kung may mahanap ka, parang paninda din yun. Iaalok mo yung paninda mo. Kung bibili niya, then why not, di ba? So kung ayaw niyang bilhin, wala tayong magagawa. Kahit ipautang mo yan, kung hindi talaga siya magsasubscribe sa'yo, kahit sinabi mo na nag-subscribe ka na, posible na magsasubscribe siya sa'yo. Pero hindi po ibig sabihin na mananatili siyang loyal subscriber mo na panunuorin talaga yung videos mo. So okay lang yun, subscribers mo na dagdagan. Yun kung talagang gustong-gusto mo na dumami kaagad yung subscribers. Human nature, gusto natin instant talaga kaagad. Karamihan ng bagay sa mundo na gusto natin makamit. Parang paghahanap ng pera, di ba? Gusto natin kung pwede lang magicin yan. Magkapera kaagad tayo ay ganun. Pero kung tayo yung nahanap, subscribe siya dahil nagustuhan niya yung video na ginawa natin, pakaganda po yan kung ganun po ang kaso. Pero dahil nga karamihan sa atin ng mga desperado na talaga makahanap ng subscribers, yun ang ginagawa natin, naglalako tayo. Okay lang po yun. Wala naman pong masama dun. Wala pong batas na nagbabawal dun. Okay lang po yun. Yung video na ginawa mo ay marami nagre-research sa YouTube ay posibleng makakuha ka ng subscribers. May isa kong video na ginawa, may mga subscribers akong nag-gain dun dahil nag-research lang daw sila at yung video ko yung lumabas. Be yourself. Kung halimbawa mahinahon ka magsalita at medyo mahihain ka, pwedeng ma-overcome yung pagkamahihain mo. Pero kung yung pagkamahinahon mo magsalita o mahinhin ka talaga magsalita, ay hindi ko alam kung pwedeng baguhin yan. Pinakagusto mo na klase ng video na gusto mong gawin, ay yun po yung gawin mo kasi tiyak po, dun ka po talaga magiging masaya. Depende po yun sa klase ng video na ginagawa mo. So, kung gumagawa ka ba naman ng mga review dyan sa mga product na nire-review mo, ay syempre, hindi mo naman pwedeng biro-biroin yun kasi paano sila maniniwala kung puro dinadaan mo sa biro, di ba? Kung gusto mo maging masaya at maging alive, yung mga ginagawa mong video, ay try mong mag-isip ng mga idea na pwede mong gawin na medyo masayahin. Halimbawa, mag-isip ka, kung naisip mo ay iba't ibang klase ng tunog ng utot, di ba ang amoy ng utot ay nakadepende sa tunog ng utot? So kung yun ang naisip mo, ay alangan naman nag-video ka ng ganon tapos ang lungkot-lungkot mo, ang seryoso mo. Kapag yung ang utot po ay mabagal po na inipit po yung pwede pong konti lang mabaho yun, konti lang din hindi. Utot po ay tahimik po ay nasa ilalim po ang kulunon. Ibig sabihin po talagang mabaho po talaga yun. So kung gano'n yung klase ng video ng ginawa mo, ay kailangan alive yun kasi utot na yun eh. Ka-6 na buwan ko na sa YouTube. Ang buwan na to ay ikukwento ko na rin po sa inyo ang aking karanasan sa pag-YouTube mula nung unang buwan hanggang ngayong 6 months na ako. So sa mga gusto pong mag-YouTube o maging YouTuber o mga tulad nating baguhan at mga maliitang YouTubers, ang pag-YouTube ay kailangan love mo talaga yung pag-video, pag-create ng mga videos. Gusto mong mag-share ng mga ideas, gusto mong makatulong, magbigay ng saya, ng entertainment. Kung ang ginagawa mo naman ay mga tutorial, ayan, gusto mo makatulong, paano pumuti ang kilikili, paano maglagay ng mascara sa mukha, go for it. Kasi ang totoo po, hindi po sa tinatakot ko po kayo. So lahat naman talaga ng bagay, may kahirapan talaga tayong pagdadaanan. Wala pong easy lang dito. Una, syempre gagawa ka ng YouTube channel. Pangalawa, mag-iisip ka ng mga ideas ng mga videos na gagawin mo. Ayun, gagawin mo na yung video, i-film mo na yung video mo. Sumunod nun ay pagkatapos mo ma-film, ay i-edit mo na yung video mo. Pagkatapos nun ay saka mo palang i-upload yun sa YouTube. Ngayon pag na-upload mo yan, may mga mag-watch na. Syempre yung iba magko-comment, magre-reply ka na naman ng mga comments nila. Katapos mo mag-reply ng mga comment, ay yung nag-watch sa'yo at nag-comment ay parang feeling natin obligado tayong i-watch din sila sa mga videos na kanilang ginagawa. Although wala naman talaga tayong obligasyon o sila obligasyon sa atin, ay basta yun yung pakiramdam ako. Yun yung pakiramdam ko na parang kapag nag-watch sa akin ay kailangan sila yung i-priority ko na i-watch back kung mga YouTubers man yun sila. After nung reply ako ng comment, kung magre-reply man ako ng mga comment, then tsaka na yung ibang mga sinubscriban ko na i-watch. So pagkatapos nun ay mag-iikot ka na ngayon, maglalako ka na ngayon ng channel mo, gahanap ka na ng subscribers. Pagkatapos nun, balik ka na naman dun sa number 1, ano lang, cycle lang yan siya. Kung
sumikat ka ba naman kaagad-agad sa loob lang ng ilang buwan o kaya sa 1 taon, 2 taon? Abay, kaswerte mo kasi mababawasan yung hirap mo. Ang gagawin mo na lang ay gumawa ka na lang ng video, tapos upload mo, hayaan mo silang i-watch na lang yon. Bahala ka kung mag-reply ka, isa lang yung replyan mo doon, so nasa sayo na yon. Diba ganun yung mga sikat na YouTubers, hindi naman sila nagre-reply ng marami talaga doon sa mga nagko-comment, tapos hindi na sila nag-watch ng mga video ng iba. Tayo ngayon, ang dami nating wina-watch, talagang ang effort talaga. Pero tandaan po natin na yung pagsikat po kaagad ng ganyan, ilang buwan lang o 1 taon lang ay sumikat kaagad, dumami kaagad, naging 20,000 kaagad, 30,000, 50,000 kaagad yung subscribers. Ay parang pagtaya din po yun ng loto at millions ang tumataya, pero ilan lang po yung nananalo. So ganun po ang totoong buhay ng YouTubers. Pero kung gusto mo yung ginagawa mo, hayaan mo na lang na pagputi ng uwak ay dumami yung subscribers mo, dumami yung followers mo, kumikita ka na sa YouTube. Tapos yun, sabi nila may pumuti na raw na uwak ngayon. So ayan, pasalamat tayo kasi may pag-asa. Pero sa akin, experience ko dyan sa pag-iikot na yan ng subscribers, effective naman yan, nakakakuha ka naman talaga ng mga subscribers. Kasi magsasubscribe back naman talaga sila sa'yo kapag nag-subscribe ka sa kanila. Pero hindi po ibig sabihin no na yung iba ay mananatili, yung iba nananatili, yung iba hindi. Kasi hindi natin mapipilit sila na gustuhin nila tayo, gustuhin nila yung mga ginagawa nating mga videos. Kasi kung meron pong natutuwa sa mga ginagawa nating videos, meron din pong naiinis. Asahan po natin yan. Hindi po lahat ay pare-pareho po yung taste talaga. May magko-comment sa video mo. Akala mo nagpuri dun sa gawa mo, ay hindi pala. Magpapasubscribe daw. Okay lang kasi bagong subscriber. Sinong ayaw sa bagong subscriber, diba? Nakatanggap ka, nag-subscribe daw siya. Sa ikaw naman, bilis mo naman. Sige, subscribe back po ako sa'yo. Tapos pagkatapos noon, sabi nila, may mga narinig ako ng mga complaint na pagkatapos daw po, mag-subscribe back mo sa kanya, ay, inan-subscribe ka na. Kasi, kuha na kung ano yung gusto nila sa'yo. Parang yung showtime mo lang, diba, na tapos na nakuha ang gusto sa'yo, ay iniwan ka rin. Diba, masaklap kung ganun po yung nangyayari. Wala, bakit hindi na kaya siya nag-watch ng videos ko? Bakit hindi kaya siya nag-watch ng video ko? O kaya bakit hindi siya nagre-reply ng comment ko? Nag-iisip ka na ng kung ano-ano. Naku, baka ayaw niya sa akin o baka ayaw niya na sa akin. Normal yan. Minsan nakakaisip ako ng ganyan. Pero, wag po natin paghariin yan. Po, negative po yan. Isipin mo, kaya hindi siya nakapag-reply o baka hindi kanya na-watch kasi po, baka busy siya. Kasi ganun po ako minsan hindi ko na-watch. Hala, hindi pala ako nakapag-watch pa ng mga videos niya. Pero hindi po ibig sabihin na ayoko na sa'yo. Pero yun, may mga ano lang talaga instances lang na minsan hindi na natin napapansin. Lalo na kung ikaw din, tao na yun ay hindi na rin nag-watch ng video mo. So nawala na rin sa dami na rin ng mga sinubscribean mo o may mga nag-subscribe din sa'yo na sila na lagi nandyan, nag-comment, nag-watch ng videos mo. So minsan sila yung napaprioritize mo. Tapos tandaan po natin na syempre yung buhay po natin ay hindi lang naman umiikot talaga sa YouTube lang, sa online life. Meron din tayong mga kanya-kanyang personal na problema, may kanya-kanyang mga obligasyon sa buhay-buhay, yun. Kung minsan ay hindi na po natin nagagawa na mag-reply sa lahat talaga ng mga comments doon. Aminin man natin o hindi kaya ng powers natin yung lahat ng mga lumalabas na notification na may bagong videos ay mapapanood natin lahat yun at matatapos yung lahat ng buong video niya sa pag-watch. Alam kong imposible po yun. Kasi lalo na po dun sa mga nag-upload ng araw-araw at sobrang mahaba pa po yung duration ng mga videos, 20-30 minutes, ganun. Kung panonoorin mo po yun ng buo talaga, liban na lang ha, kung gustong-gusto mo talaga siyang panoorin ng buo talaga, ilan na lang yung mapapanood mo. So, wag po magtatampo tayo kung ang mga video natin ay hindi po napapanood ng buong buo ng mga kapwa natin YouTubers. Kasi may mga iba-iba din po silang obligasyon sa buhay nila. Pasalamat po tayo kung pinanood yung first 2 minutes, first 3 minutes, first 5 minutes. O nag-jump na lang kung saan man yung gusto nila panoorin. Ang medyo masaklap lang po is yung bigla na lang nag-comment, binasi po sa title. Hindi talaga nagnood kahit na isang katiting. Bakit? Paano po natin masasabi na gano'n ang ginawa? Kasi minsan mali po yung comment. Nakabase lang dun sa title. Yun masaklap dun. So malalaman mo na kung sino talaga yung yung totoo. Kasi pwede yun naman po na huwag muna tayong mag-comment kung wala talaga tayong time sa pag-watch ng video. Kung wala ka talagang time sa pag-watch ng video, kahit malang 1 minuto para malang may makuha kang katiting, may comment ka na yun. Genuine talaga yung comment mo kasi yun talaga yung na-watch mo. Ay, hintayin mo na lang na kung kailan ka magkaroon ng time at dun ka mag-comment.
mag-comment. Kung hindi ka talaga nakapag-watch, ay wag na lang po mag-comment kasi kumbaga lalabas na paasa lang yun eh. Comment-commentan ka lang dun eh. Pero yung totoo naman pala talaga, hindi ka naman pala talaga nag-watch kahit 1 minuto or 30 seconds man lang. Bakit? Kasi ang layo talaga ng kinoment mo dun sa video na yun. So, tandaan po natin na kung ano yung mga bagay na ayaw mong gawin sa'yo ng kapwa mo, ay wag mo pong gawin sa kapwa mo. Ayan, meron yung nag-unsubscribe, nawawala ng subscribers, bigla-bigla na lang, marami nawawalang subscribers. Pagkatapos po, nababawasan yung views, hindi umaangat po yung views. So, abnormal na nararanasan ng mga YouTubers. Lalo na tayo mga baguhan sa YouTube, ayan, sobrang paranoid talaga tayo, binibilang lang. Normal po yan sa mga bagong YouTubers na talagang paranoid tayo, nakabantay. Kulang na lang, hindi matutulog. Nag-idlip ka lang ng konti pagising mo, wala na, konti na lang yung subscribers. Para namang kapag gising ka ay pwede mong hawakan, hilain mo papalik kung merong maalis, diba? So, may mga ano doon na talagang ang YouTube ang nag-unsubscribe or may mga tao din na nag-unsubscribe. So, hindi natin alam. So, nandun lang sa dalawa yun. Ngayon, kung kapos lang, iilan lang yung mga t-shirt mo, mga damit mo na isusuot mo pag nagbi-video ka. Ano naman ngayon kung paulit-ulit yun, diba? So, katulad ko, ito nga, siguro pangalawang beses, pangatlong beses ko na to sinuot na nagbi-video ako. So, kung sabihin ng mga tao, ano ba naman yan, kung ukray, may mga ukray sa akin, hindi ako ang mapapasama. Kasi ang mahalaga, wala naman po akong ginagawang masama.